pong muli sa ating mga kamambati. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. At sana po ay palagi nating piliin ang maging masaya. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin yung mga kakailanganin na requirements at proseso sa pag-avail ng ating bahay. So bilang po isang OFW, kung nangarap na po tayo na mag-umpisa at mag-avail ng ating bahay, ang unang-una po natin kailangang ihanda ay ang ating mga requirements po. May mga initial requirements po tayo na kailangang ihanda, lalo na kung pre-selling po ang gusto nating kunin na bahay. Unang-una po dyan, bilang isang OFW ay kailangan ay naka-ready po ang ating kontrata. Kailangan updated po yan. At pagkatapos niyan ay meron din tayong kailangan ihanda na passport. Kailangan po ay picturean natin ng malinaw ang ating mga passport. At ihanda rin natin ang isang government issued ID. Kailanganin din po yan. And then kailangan din po natin ng proof of billing, yung tinitirahan natin sa Pilipinas. So manghihingi po tayo ng kopya nun, katunayan na doon po tayo nakatira. Yun po yung pinakamahalagang bagay sa requirements na dapat nating ihanda. At kung mag-uumpisa na po tayo na maghanap ng bahay, may mga dapat tayong i-consider. Unang-una, ang dapat natin i-consider ay yung location po. Mayroon nga kasabihan sa real estate, location. Kasi napaka-importante po ng location ng kukunin natin property. Dapat po ay accessible po sa lahat. Malapit sa mga pamilihan, malapit sa hospitals, malapit sa schools. Yun po ang unang dapat natin i-consider. And then, tanungin natin ang ating sarili kung anong klaseng bahay ba ang gusto natin. Kung tayo po ay nag-uumpisa pa lang na bumuo ng pamilya, is meron po tayong row house na tinatawag. Then after nyan, meron din po tayong townhouse. Ito po ay 2 palapag na. Then meron din po tayong duplex, medyo mas maluwag ang lote. Then meron din tayong single attached at single detached meron po. So yun po yung klase ng bahay na pwede sa atin. Kaya dapat nating pag-isipan mabuti kung alin ang kukunin natin. Depende po sa ating magiging budget. Malaking bagay din po sa pagdesisyon natin yung budget. Kailangan ay hindi tayo magigipit kung sakaling mag-start na po tayo magbayad ng down payment and then ng monthly amortization. Kailangan ay yung pasok po sa ating budget at pag-isipan natin mabuti before po tayo magpa-reserve ng unit. Ngayon, kung napag-isipan na po natin yan, ay pwede po tayong maghanap na ng property sa tulong po ng mga real estate agent. Dapat ay check muna natin mabuti yung credibility ng agent na tutulong sa atin. Dapat itong agent na to ay handa tayong tulungan at hindi lang yung pera natin ang habol nila. Makapagpa-reserve lang kasi may mga agents po na ganyan. So dapat i-check natin mabuti. At once na makahanap na tayo ng bahay na gusto nating kunin, yan, mag-start na po ang proseso niyan. Sa susunod po nating video ay di-discuss po natin yan. Kasi ang mga susunod na proseso na po niyan ay magkakandak po tayo ng house tripping kung tayo ay nasa abroad. So meron tayong representative na titingin ng bahay. And then once na magustuhan po natin yung bahay, is mag-reserve na po tayo. Once na na-reserve natin yan, ay after a month, mag-start na po tayo sa ating monthly down payment. Ang kalimitang down payment stage po dyan ay nasa 24 months to 36 months. So
i-discuss po natin yung lahat sa mga susunod nating video in detail na po. So hanggang dito na lang muna ang ating video at salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Mag-ingat po tayong palagi and God bless po.